sa kulungan, sa dahig, sa Netherlands, sa ICC, kwininto daw ni Kitty itong patungkol sa flood control project na pumalpak nga. So, tumawa lang daw si Digong, mga kababayan. Bakit nga ba tumawa lang si Digong? Alam nyo, sa totoo lang, pag mga ganyang bagay, matatawa ka talaga kasi kagagawan mo yan eh. Di ba? Ito mga kababayan na ipaparinig ko sa inyo. Nung narinig daw ni Duterte, itong flood control na issue na to, kwininto ni Kitty Duterte sa tatay niya, tumawa lang daw. Nakarating na kay Digong ang maraming reklamo ngayon sa flood control projects. Mismong si Kitty nga ang nagkwento nito sa kanyang ama. Ano naman kaya ang say niya rito? Alamin sa Agenda Weekend Report ni John Manalo. Sa kabila ng mga usapin ng anomalya sa mga flood control projects sa bansa, may reaksyon si former President Rodrigo Duterte tungkol dito. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ni former presidential daughter Veronica Kitty Duterte na naikwento niya sa kanyang ama during her August 15 visit ang mga kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Contractor na yan. Isa na rito ang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa top 15 contractors na kumita dahil sa kabi-kabila nitong flood control projects. At ang naging reaksyon ng dating Pangulo, tumawa lang siya. Tinanong, he asked if, was this the problem nung president ako? Sabi ko, hindi. You were a good one. You were an excellent one. So ayun, tumawa lang siya. Then he quickly shifted na to the family matters. kaugnay nito, Di ba? Mga kababayan, tumawa lang daw si Digong according kay Kitty Duterte. Ngayon, mga kababayan, alam nyo ba, si Digong, sa mga nagtatanong, baka Kent, idawit mo na naman yan. Dawit po talaga siya dyan. Di ba? Bakit nga ba dawit si Digong dyan sa flood control na yan? Ito ha, bigyan ko kayo ng example. Kailan ba nag-umpisa na tumanggap ng proyekto ang mga kontraktor na yan? Sino ba ang Sino bang nag-referral o sino bang referral ng mga kontraktor na yan na para makatanggap sila ng proyekto sa gobyerno? Diba? Tanungin ko kayo, mga kababayan. Panahon ni Digong, tumanggap na ng project yung mga kontraktor na yan. Nagkataon sa panahon ni PBBM, rumisulta na ang kanilang palpak na flood control project. Yung panahon ni Digong, walang palpak. Bakit? Bagong gawa eh. Umabot ng 6 years to 10 years, doon na nagbibiyak-biyak ang flood control nila. Kasi ganito yan, mga kababayan. Ito sa panahon ni Digong, walang flood control issue, di ba? Kasi bagong gawa. Ngayon, mga kababayan, umabot sa panahon na si PBBM na ang presidente, nagbibiyak-biyak na ang mga flood control. Ngayon, ilang taon ba dapat magtagal ang flood control kapag inumpisahan niya noong 2016 or 2017? Di ba 20 to 50 years? Ang flood control po, mga kababayan, matagal po talaga yan, katulad sa singtagal ng reles na ipinagawa ni Marcos Sr., reles ng tren. Yung reles ng tren, araw-araw dinadaanan. Yung flood control, sa isang taon, ilang beses lang may bagyo. Hindi po umaapaw ang tubig araw-araw dyan sa flood control na yan. Yung dike, yung gilid ng ilog, hindi po umaapaw ang tubig dyan araw-araw. Minsan 5 beses lang, 6 na beses lang sa isang taon. Compare mo sa tren, sa reles ng tren, na araw-araw dinadaanan, ilang beses pabalik-balik. Di ba? Tapos si Digong tumawa lang. Eto mga kababayan, ipakita ko sa inyo yung explanation kung bakit pumalpak yung flood control na yan. Ito pakita ko sa inyo, wait lang. Mga kababayan, ganito po kasi ang nangyari kung bakit palpak yung flood control na yan.
Hanapin ko lang ha. Ito. Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Ganito raw dinadaya ng mga contractor ang flood control projects. Ah. Isa to dun sa mga modus na ikinuwento sa akin ng isang source na humiling na panatilihin namin siyang anonymous, pero may ganito na rin ang nireport si Senator Ping Lacson recently. So, isa sa paraan ng flood control ay yung paggawa ng dike o yung pinapataas yung hangganan ng ilog on either side o yung river bank para mapigilang umapaw yung tubig kapag malakas ang ulan. Ginagamitan niya ng tinatawag na steel sheets o sheet piles bilang reinforcement. Sabi ng source namin, nasa 9 to 12 meters ang standard na haba ng bawat piraso ng sheet pile, depende dun sa lalim ng body of water na gagawa ng pader. Sabi ng source namin at sabi rin ni Senator Lacson, minsan daw, sa halip na 6 meters yung bahagi ng sheet pile na nakabaon dun sa riverbed, ginagawa ng contractor na 3 meters na lang. Diba? Narinig imagine na niyo? lang itong mga popsicle. Instead of 6 meters, ang ibabaon na bakal, yung nilalagay sa gilid ng ilog, halimbawa ito, ilog to. O ilog, umaagos. Lalagyan mo dito ng bakal, tinutusok mo sa gilid ng ilog. Instead na 6 meters yung baon, 3 meters na lang. Pag binangga ng baha yan, mabubugwal-bugwal yung mga bakal na yun. Masisira yun. Instead, ito, ganito, yung nilalagay sa gilid ng ilog. Mga kababayan, wait lang. Ito, ganyan. Ngayon, Stick na to ay yung steel sheets o sheet piles. ayan. Okay, so try natin visualize using these brownies as a model. So let's say, instead of 9 meters, they make it, for example, 7 meters. So let's cut that part. Okay. Ngayon, ibaon na niya. So, shorter siya, for example, ayan. So, pantay sa taas, Maiksi na sa baba. pantay siya sa itaas, but sa ilalim, mas maiksi yung part na magsisink sa riverbed. Diba? Nilulubog nila. Kita ninyo, mga kababayan? Instead na pantay sila, pinutulan. Pantay sa taas, maiksi yung isa sa baba. Bakit nga ba pinutulan? Kasi nga kinurap. Yung pondo mo, tag 1,000 isang bakal, nagiging 800 or 700 pesos na lang. Bakit? Kasi ang budget mo 1,000, 9 meters. Pero anong nangyari? 600 lang ang binili. So yung 9 meters, naging 6 meters, nawala yung 3 meters. Ngayon, ang ibinaon sa lupa, kunti na lang. Na instead, mataas yung bakod, mataas yung dike, lumubog. Kaya yung tubig, pumasok. Kasi kinurakot. Diba? Ngayon, mga kababayan, sa panahon ba ni Digong walang flood control? Yung mga flood control na yan din yung project ni Digong noon. Ang problema lang, mga kababayan, nagkataon lang sa administrasyon ni Marcos na narupok na, nabulok na yung mga bakal doon sa ilalim. Na instead of 10 meters, 7 meters lang nilagay. Kaya nga, habang tumatagal, lumambot yung putik, lumambot yung lupa, bumaba ng bumaba. Edi yung tubig, pumasok ng pumasok. Nagkataon lang ng panahon ni Digong in almost 6 years sa kanyang termino, hindi umarurot yung baha na yan kasi bagong gawa. Ngayon, rumisulta na yung mga substandard na ginamit nila. Yung mga peking materyales. Di ba? Yung original project, 10 meters. Yung ginawa ng mga kontraktor, kasi nga, ninakawan nila, ginawang 7 meters. So, habang tumatagal, napansin nyo mga kababayan, ito lupa. Ito bahay. Ito lupa. Habang matagal kang nakatira dyan, habang may naglalakad araw-araw dyan, lulubog yung lupa. Yung baon na simento ng bahay mo, lumuluwag, umaangat yung bahay, lumalalim yung lupa. Di nakikita yung buhos ngayon. Kasi instead na 10 meters ang lalim ng baon, 7 meters lang. Bukod sa dumadaan dyan, winawalis mo pa araw-araw, nagwawalis ka pa. Yung lupa, nakukutkot yun. Hanggang sa palalim, lumalabas yung baon ng haligi mo. Ganyan mga kababayan. Diba, pag gumawa kayo ng bahay, binabaon niyo yung hollow block at mga bakal.
Oh, ilang meters ang baon? 10 meters para matibay. Oh. Ngayon si contractor at si foreman, ninanakawan. Yung 10 meters, ano bang alam natin? Nagpapagawa lang naman tayo. Yung 10 meters, 7 meters lang pala. Di nagulat ka, ilang taong nakalipas, lumubog yung lupa, lumabas na yung baon ng bahay mo. Ganun din sa flood control. Habang lumalalim yung putik, bumabaon ng bumabaon ng bumabaon. Kasi bakit? Instead na 10 meters, 7 meters lang. Pantay sa taas, maiksi sa ilalim. Hindi nagpapantay. Ganon ang ginawa. Ngayon mga kababayan, sa panahon ba ni Digong walang flood control? Naumpisahan kasi yan sa panahon ni Digong. So ngayon, pagdating ng ilang years, 6 to 10 years, umalpak, bumibiyak na. Pinaparenovate yan ngayon. Pinaparepair yan ngayon. Yun mga nagre-repair, ninanakawan yung materyales, mas lalong lumugmok. Kasi ang akala nila matibay. Kasi meron ng nakalagay na flood control doon. Ngayon, syempre, nabiyak na. Halimbawa, ito, flood control sa panahon ni Digong. Nabiyak na. Syempre, sa panahon ni PBBM, sasapawan mo yun. Para hindi mabiyak. Yung sapaw mo, kailangan matibay. Kinurakot. Hindi nila alam na malayo lang 2-3 taon, bumigay ulit. Anong nangyari? Tapos ilang milyon ang presyo. Diba? Ilang milyon ang presyo. Yan ang tanong, mga kababayan. Tapos si Digong ngayon, patawa-tawa lang. Kasi alam ni Digong yan. Sangkot siya dyan. Tsaka take note, yung mga kontraktor na yan din yung mga kontraktor sa panahon ni Digong. Ito, hindi naman ako engineer, pero tanungin ko kayo, mga kababayan, ilang taon ba dapat magtagal ang flood control? Kasi napaka-imposible naman. Kung hindi ninakawan yan, 2022, 23, 24, 25, magpo 4 years pa lang si Rana. Di ba? At yung mga kontraktor na yan, kapatid ni Bongo, 326 million. Saint Timothy, katunggali ni Vico Soto, si Diskaya, ilang bilyon. Yung kaibigan ni Chis Escudero, 5 bilyon. Tapos tatawanan niya lang, sa panahon niya yan nag-umpisang tumanggap ng proyekto yung mga yan. Diba? Yun, mga kababayan. Wag syunga. Tatawa-tawa ka pa. Kala mo, hindi nagdaan sa'yo yung mga yan. Diba? So yun lang, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan yung ating